Isa ka ba sa mga taong nakaranas ng pagiging malilimutin, pagkapurol ng utak o memorya, or memory loss? Habang nagkakaedad ang tao, ay normal lamang na unti-unting lumalabo ang ating memorya dulot ng maraming kadahilanan. Yung iba nga ay humahantong pa sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease kahit hindi pa ganun katanda. Kaya kailangan nating alagaan ang ating utak nang sa ganoon ay manatili itong aktibo at healthy upang maganda ang ating pakiramdam. Ang tanong, paano? Anong sekreto o mga dapat gawin upang mapanatiling bata o aktibo ang memorya natin? Narito ang mga tips upang mapanatiling matalas ang isipan. Mapabata man o matanda, ay kayang-kaya natin i-enhance ang ating isipan o memorya. Kailangan lang nating baguhin ang ating lifestyle. Engage your mind, stay active, kumain ng maayos or balanced diet, manage stress, sapat na tulog, makipaghalubilo, and practice techniques to sharpen your cognitive abilities. Number 1, patuloy na matuto. Patuloy na mag-explore ng mga bagong hilig. Pwede ka rin kumuha ng karagdagang kurso kung kaya ng budget. Or keep on searching unfamiliar topics sa mga social media. Dahil lifelong learnings stimulates the brain. Sa tuwing tayo ay patuloy na nananaliksik, ang utak natin ay patuloy din itong aktibo at healthy. Lalong tumatalas ang ating isipan. Enhance adaptability and keeps your mind sharp, fostering continuous growth and cognitive engagement. Number 2, sapat na tulog. Ang sapat na tulog ay mahalaga sa pagpapatatag ng ating memorya. Adults must have at least 7 to 9 hours of sleep every day to recharge their brains to enhance the quality of cognitive ability. Number 3, maintain a healthy diet for the brain. Ugaliin kumain ng fresh fruits, gulay, whole grains, pagkaing mayaman sa protina at omega-3 gaya ng isda na mahalaga sa kalusugan ng utak natin to develop. Limitahan natin ang pagkain na processed foods, mga matatamis and saturated fats for optimal brain nourishment. Number 4, exercise regularly. Palakasin ang kalusugan ng ating utak sa pamamagitan ng physical activity upang mas gumanda ang daloy ng dugo. Ugaliing mag-exercise araw-araw kahit 30 minutes a day lang. Moderate exercise gaya ng walking, swimming, or other heart-pumping activities. Number 5, stay mentally active. Minsan, we have to challenge our brain with puzzles, pagbabasa or paglalaro ng mga larong kailangan ng masusing pag-iisip, gaya ng chess or learning new skills. Gumamit ng mga strategy na pampalakas ng memorya, gaya ng laro sa cellphone or iba't ibang apps to stimulate cognitive functions upang mapanatiling matalas ang isipan. Number 6, maintain social connections. Sa pamamagitan ng makabuluhang pakikipagbanding or halubilo sa pamilya, mga kaibigan at sa community ay malaking tulong ito upang mahasa at mapalakas ang kakayahan ng utak natin at malabanan ang kalungkutan kung saan isa sa pangunahing dahilan ng makakasira sa ating memorya sa katagalan. Number 7, use memory techniques. Gumamit ng mga mnemonics or device such as pattern of letters or clues or associations that assist or makatulong upang maalala ang isang bagay nang sa ganun ay manatiling intact ang ating memorya. Number 8, manage stress. Huwag masyadong dibdibin ang mga nakaka-stress na bagay o tao. Pag nakakaramdam ka ng stress, gumawa ng hakbang o paraan upang malabanan o maiwaksi ito sa isipan. Sa pamamagitan ng meditation, yoga, or deep breathing, hanggat maaari, iwasan ang multitasking or sabay-sabay na trabaho o pagkilos. Take a break and remain focused
in order to assist in protecting memory and mental clarity. Sa panahon ngayon, alam naman natin na maraming dahilan upang masira ang ating memorya at overall health. Kaya, dapat nating isapuso ang mga paraan or ideas upang maalagaan at mapanatiling malusog ang pangangatawan at matalas na isipan. Huwag ibaliwala ang mga natutunan sa buhay kung paano protektahan ang kalusugan sa magandang kinabukasan. Ika nga, prevention is better than cure. Huwag mo nang antayin na magkasakit o masira ang kalusugan. Hanggat maaga, iwasan ang mga bagay o hilig na makakasira sa ating kalusugan. Mahalin at pahalagahan at ingatan ang kalusugan for a bright future. Tandaan, laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya huwag abusuhin ang sarili.